tatay nanay. Ito. Bakit may bata rito? Bata? Bata. Bakit dito ka natutulog? Nasaan ang pamilya mo? Wala na po ang pamilya ko dahil sa gutom. Sige, kumain ka na. Salamat po, Tito. Salamat po, Tita. Mula nang dumating ang batang ito, lagi siyang nagkukusang tumulong sa atin sa trabaho, ayaw niyang mapagod tayo. Tingnan mo ang maliit niyang katawan, hindi pa siya sapat na nakakakain araw-araw. Ang batang ito, simula nang sumama sa atin, nahirapan na siya. Mamimitas pa ako ng ilang gulay at hahaluan ko ng mga butil ng trigo. Ngayong araw, kakain tayo ng masarap. Sige, bilisan mo. Saan galing ang manok na iyon? Dali. Habulin nyo. Hulihin ang manok. Aray ko. Tiyan. Bakit napakarami niyan nang nahukay mo? Tatay, nanay, mukhang hindi po ito mga gulay. Mga basura lang po ito. Baka po kapag naiwan ito sa lupa, masira ang mga pananim. Basura? Ganito karami? Nanay, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala rito. O sige, Tatay, nanay, dali, pumarito kayo. Mukhang may sakit ang aso. Naglabas siya ng isang bato. Anong nangyayari? Tingnan niyo po. isang gold nugget. Hindi ba nakakapagtaka ito? Basta't ang tiyan-tiyan ang tumutulong sa mga gawain natin, hindi lang mga titulo ng lupa ang napupulot natin, kundi pati itong mga Rolex at mga susi ng kotse. Eto. Itong mga Rolex na ito, magsusuot ako ng bago araw-araw, hindi ko pa rin sila mauubos isuot hanggang sa susunod na bagong taon. Pati rin itong mga titulo ng lupa. Ngayon, pati ang mga real estate developers. Dito na kumukuha sa bahay natin. Ito. Paano ba talaga nangyari ito? Alam ko na. Ang tiyan-tiyan ang swerte ng pamilya natin. Hanggat nahihirapan ang tiyan-tiyan, makakakuha ng biyaya ang pamilya natin. Kung magpapatuloy ito, ang pamilya natin ay magiging pinakamayaman sa buong mundo. Hi. Tiyan-tiyan, natapos mo na bang sibakin ang mga panggatong natin? Pa, matagal ko na pong natapos sibakin lahat. Pati iyong mga mani sa bukid, oras na para itanim ang mga iyon. Ma, matagal ko na pong naitanim ang lahat. Ay oo nga pala. Iyong kapitbahay na si Lola Liu, iyong lupain nila, kailangan mo siyang tulungan doon. Ate, ang lahat ng gawaing bahay ng lahat ng pamilya dito sa baryo, tapos ko na pong gawin para sa kanila. Tiyan-tiyan, bakit parang biglang gustong kumain ni Papa ng mga ligaw na gulay? Naintindihan ko po, pa. Pupunta na po ako para manguha ng mga gulay. Aalis na po ako. Bumalik ka agad ha. Opo. Mag-iingat ka. Ang batang iyon. Sa loob ng 10 taon, ang tiyan-tiyan, araw-araw na nahihirapan dito sa pamilya natin. Ang pamilya natin ay malapit ng maging pinakamayaman sa buong Daxia. Ang sa ilalim ng pangalan nating Junsheng Group, ang yaman natin ay lumampas na sa 100 bilyong dolyar. Pero, sa pamilya natin ay talaga namang wala ng hirap na pwedeng maranasan pa ni Tian Chang.
Ano nang gagawin natin? May naisip akong paraan. Papuntahin natin ang Tian-Tian sa lungsod para maging delivery rider. Nalitaan ko na napakahirap ng trabahong iyon. Gigising ka ng mas maaga pa sa manok at matutulog ng mas puyat pa sa aso. Kapag may nagreklamo sa kanya, baliwala ang trabaho niya para sa buong araw. Sobrang hirap naman niyon. Paano kung may umapi sa kanya? Ang Tian-Tian ay anak pa rin natin. Wala kang alam. Kapag hindi na nahirapan ang Tian-Tian, iyong Junsheng Group natin at ang $100 bilyong na yaman ay hindi mapupunta sa kamay ni Tian-Tian sa hinaharap. Magiging pinakamayaman na tayo sa buong mundo. Ma, may punto po ang sinasabi ni Papa. Ginagawa natin ito para rin sa ikabubuti ni Tian-Chan. Tingnan nyo, laki siya sa probinsya at panahon na rin siguro para makita niya ang totoong mundo. Sakto at babalik din tayo sa lungsod, mababatayan natin si Tian-Chan ng palihim. Sige na nga. Tian-Tian, itong tinapay, dalhin mo at kainin sa biyahe. Pagdating mo sa lungsod, huwag mong papabayaan ang sarili mo. Ma, mag-ingat din po kayo. Tian-Tian, ang perang ito, ang lahat ng naipon ng pamilya natin sa nakalipas na mga taon, ingatan mo ito. Sa lungsod, alagaan mo ang sarili mo, ha? Peke ang lahat ng ito. Sinong naglagay ng mga peking gamit na ito sa bulsa ko? Peke. Peke lahat. Pa. Tatay, huwag kang mag-alala. Pagpunta ko sa lungsod, magsisikap akong kumita ng pera. Gagawa ako ng paraan para balang araw ay maibigay ko at maibili kita ng mamahaling kotse at relo. Sige. Hihintayin ka ni tatay-tatay. Hihintayin ka ni tatay-tatay. Didi, ito ay binili ko sa 81 buwang installment plan bilang smartphone na binili ko para sa iyo. Pagdating mo sa lungsod, huwag mong kalimutang tawagan ang pamilya natin. Ate, napakabuti mo sa akin. Sige na, huli na ang lahat. Lumakad ka na. Aalis na po ako. Tatay? Ma? Ate? Pagpasok ko sa lungsod, talagang magsisikap ako. Sige. Tatay, ma, ate, sisiguraduhin kong mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Ngayong naihatid na natin si Tian-Chan, oras na para asikasuhin naman ang ating Junsheng Group. Tara, pumili ng kotse at pumasok sa lungsod. Saan ba dito ang Unit 1? Isang umaga pa lang akong nagtatrabaho. Nakakumita na ako ng $30 Mabilis ngang kumita ng pera sa malaking lungsod. Kapag yumaman na ako, ibibili ko rin ang aking tatay ng ganito kagandang kotse. Aba, tingnan nyo ito. Sa loob lang ng isang araw, ang stock ng kumpanya ay tumaas ng 10%, ang market value ay nadagdagan ng higit sa $10 bilyong. Mukhang ang pagpapapunta kay Tian-Chan sa lungsod para magtrabaho ay tamang desisyon. Aanhin naman natin ang ganyang karaming pera. Naku, totoo iyan tatay. Sa ganitong laki ng kinikita araw-araw, siguradong si Tian-Chan doon sa labas ay nagtitiis ng maraming hirap. Kung hindi, sunduin na lang natin siya pabalik.
Para direkta na niyang manahin ang ari-arian natin, ha? Hindi pa pwede sa ngayon. Hintayin nating si Tian Chan ay mamulat sa karangyaan ng lungsod at magkaroon ng disiplina sa pera. Saka ko lang maluwag sa loob na ipagkatiwala ang negosyo sa kanya. Chairman, nais po ni Gobernador ng lungsod ng Jiang na anyayahan kayong maghapunan. Ayoko. Sa gabi ay kailangan ko pang magturo sa Buffett. Bilisan mo ang pagmamaneho. Bitawan mo ako. Huwag ka nang pumalag. Hindi ba't ang nanay ni tatay ay tumanggap na ng dote? Magpapakasal na rin tayo? Mangyayari at mangyayari rin naman ito. Bitiwan mo ako. Hindi ako pumayag. Pagkatapos ng araw na ito, mapapapayag din kita kahit ayaw mo. Hahaha. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang babaeng iyan! Bitiwan mo ang babaeng iyan. Wow! Ang gwapo niya. Sino ka ba? Hindi pwede. Kapag nasaktan ng isang tao, kailangang magbayad ng malaking halaga. Alam ko na. Maghintay ka lang. Anong nangyayari? Hoy, ngayon ay nire-record na kita. Smartphone itong gamit ko. Naka-video ang lahat. Hindi. Saan galing ang hampaslupang ito? Kilala mo ba kung sino ako? Ako si pinakamayamang tao sa Jiangcheng na prinsipe ni Pamilya Li, si Li Zihao. Ang lakas ng loob mong sipayuin ako. Wala akong pakialam. Itong smartphone ko, nire-record ang lahat ng ginagawa mo. Huwag mo siyang saktan. Naniniwala ka ba na ngayon ay tatapusin na kita? I-post kita online, ilalagay kita sa internet. Tutal hawak ko na siya, hindi na siya makakatakas. Maghintay ka lang sa pagbabalik ko. Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Ako. Kahit pa sa isang delivery man, hinding-hindi ako magpapakasal kay Li Zihao. Tulungan mo ako. Ah, sandali. Iniligtas kita dahil sa mabuting loob? Sigurado ka bang babaliktarin mo ang sitwasyon? Hangal. Hindi ba ako maganda? Bakit mo nasabing binabaliktad ko ang sitwasyon? Ang paggawa ng labag sa loob ng isang lalaki ay labag din sa batas. Eh di tumawag ka sa pulis. Bilis. Bilisan mo. Bilisan nyo na, pakibilis. Anak, yung coaching susundo sa'yo mula kay Young Master Lee ay nasa tapat na ng pinto. Pa, sinabi ko na sa inyo na hindi ako magpapakasal. Naku, bata ka. Yang si Young Master Lee ay makapangyarihang tao sa lungsod ng Jiang. Kapag pinakasalan mo siya, magiging napakayaman mo at mararanasan mo ang lahat ng luho. Maging ang hotel natin ay makikinabang din. Tama po iyon. Lolokohin ka ba naming magulang mo? Bilis na, bilis. Dalian mo na. Tara na, tara na. Bitawan niyo ako. Ako po ay nagbibigay pugay sa inyo, biyenan. Waner, huwag kang mag-alala. Sa susunod, aalagaan at mamahalin kitang mabuti. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Kaya kalimutan mo na yan. Anong pinagsasabi mo? Anong ibig sabihin nito? Aatras ka ba sa kasal? Eksakto.
Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. Nagpapasalamat ka nga at hindi kita kinasuhan, mapalad ka pa rin. Ikaw? Talagang gusto mo kaming kalabanin, ano? Ngayon, tatandaan mo ang sasabihin ko. Kung hindi ka magpapakasal sa akin, sa buong lungsod ng Jiang, wala nang lalakas na loob na magpakasal sa'yo. Walang hiya ka. Sino ang nag-order ng pagkain? Makinig ka sa papa mo? Huwag mo siyang pansinin, anak. Siya. Siya iyon. Ikaw. Handa ka bang magpakasal sa akin? Ano po? Teka po, ako. Magkakakilala pa lang tayo? Kahit pa humanap ka ng kung sino na pakakasalan, wag naman yung sa isang delivery rider lang, di ba? Tingnan mo nga ang hitsura niya. Anong tinitingin-tingin mo? Maglalakas loob ka bang pakasalan siya? Tulungan mo po ako. Sa hitsura kong ito, hindi ba ako maganda? Tatanggihan mo ba ang swerteng ito? Ikaw. Papakasalan mo ba ako? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Magpapakasal ako? Papakasalan kita. Pakakasalan ko siya. Ikaw. Ano ito? Mukhang tunay na lalaki naman siya. Pwede ka nang umalis ngayon. Sige. Maghintay ka lang. Huy, Young Master Lee. Young Master Lee. Huwag po kayong magalit, Young Master Lee. Naku po, nahihibang ka na, Hija. Ang pamilyang Lee ay may koneksyon sa pinakamayamang tao sa Great Xia, kay Junsheng Group, sa susunod dito sa lungsod ng Jiang. Sila na ang may hawak sa lahat. Sinasabi mo bang pakakawalan mo ang marangyang buhay para lang magpakasal sa isang delivery boy? Ito. Hindi na nga maganda ang takbo ng negosyo ng hotel natin. Ngayong kinalaban mo pa si Young Master Lee. Sino na ang pupunta rito sa susunod? Halika, sumama ka sa akin sa pamilya Lee para humingi ng tawad. Ayaw ko pong pumunta. Alis na tayo. Sandali, eto. Huminto ka dyan. Hija, Ngayong may marriage certificate na tayo, ako na ang asawa mo. Kapag may nang api sa akin, kailangan mo akong protektahan. Bakit ang bilis? Suwan. Nahuli ko rin kayong dalawa. Halika, humingi kayo ng paumanhin kay Young Master Lee. Huli na ang lahat, Tay. Nay, nagpakasal na kami ni Lintian. ano? Lintian, ayaw mo bang panindigan ang obligasyon mo sa akin? Ako! Siyempre, handa ako. Kung ganoon, tawagin mo na sila. Tay, nay po. Huwag mo muna kaming tawaging Tay at Nay. Parurusahan ko itong suwail kong anak. Tay, kahit saktan niyo pa ako ngayon, hinding-hindi po ako magpapakasal kay Lizzie Howe. Nako, pinapataas mo ang presyon ko. Pinapapakasal kita kay Young Master Lee dahil iniisip ko lang naman ang magiging kinabukasan mo. Dahil ayaw mo talaga siyang pakasalan. Sige, hindi na. Pero kailangan niya. Munang patunayan na kaya kanyang paligayahin bago kami pumayag ng nanay mo. Tama? Kung gusto mong maging menugang ng pamilya Su, ang pagiging masipag ay ang pinakapundasyon. Kailangan mong dumaan sa isang buwang pagsubok. Simula ngayong araw, magtatrabaho ka bilang katulong sa hotel namin. Kapag nakapasa ka,
tsaka ka lang namin tatanggapin bilang manugang. At sa hinaharap, ipagkakatiwala na namin sa iyo ang pagpapatakbo ng pamilya Su. Lintian, hindi mo ba talaga balak na panindigan ang obligasyon mo sa akin? Hindi po. Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Sanay po akong magtiis at magtrabaho. Dalhin mo ang mga ito sa bodega. Sige po, Ma. Chairman, isang lupain na binili ng ating kumpanya ay biglang inanunsyong gagawing isang malaking paaralan, kaya ang presyo ng lupa ay tumaas ng ilang 10 beses. Napakahusay. Kaya mo raw magtiis, di ba? Itapon mo ang lahat ng basurang ito. Opo, Pa. Chairman, nakatanggap ang kumpanya ng maraming puhunan, bawat isa ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Napakahusay nito. Ito ang gusto ko. Anong gagawin nyo? Anong gagawin? Parurusahan kita. Sugod? Opo. May pumasok sa bank account na 20 bilyong dolyar. 20 bilyon. Tingnan nyo. Sa loob lang ng 5 minuto, ang halaga ng kumpanya ay dumoble na. Dati ang pera natin, hindi naman ganyan kabilis lumago. Mahal. Posible kayang napahamak si Tianchan? Baka. Nasa panganib ba si Tiantian? May tao ba diyan? Ali kayo rito. Po, Chairman. Tawagin ang lahat at samahan akong hanapin ang anak ko. Opo, boss. Bilis! Dad, antayin mo ako, Dad. Tigil. Lintian, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Anong karapatan mong manakit? Karapatan? Dahil sa... Ako ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang, mula sa pamilya Li si Batang Panginoon. At dahil nasa likod ko ang Junsheng Group, ngayon, anong sinasabi mong karapatan? Ayos ka lang ba? Itong isang ito ay mula pa sa dinastiyang Yuan, isang blue and white porcelain. Ako bilang manugang ninyo ay espesyal itong iniaalay sa inyong dalawa. Kung sa bagay, ang kasal namin ni Wan Er sa hinaharap ay mangangailangan ng tulong ninyong dalawa. Kapag nalaman ito ni Young Master Lee, siguradong magagalit siya ng husto. Dati pa sana ito ayos lang pero ngayon at kampi ang pamilya Lee sa Junsheng, siguradong hindi tayo palalampasin yan. Heto, mabuting pamangkin. Makinig ka, huwag muna nating pag-usapan ang kasal ninyo ni Wan Er at ang regalong ito ay hindi muna namin tatanggapin. Hindi nyo tatanggapin? Anong ibig sabihin nito? Mabababa ang tingin nyo sa akin, mababa ang tingin sa aming pamilya Lee, o mababa ang tingin nyo sa Junsheng Group? Hindi po. Mabuting pamangkin. Hindi iyan ang ibig naming sabihin. Hindi pala iyon? Kung ganoon, anong wala ka ng hiyang ibig sabihin? Anong ginagawa mo? Wala namang nagbibigay ng regalo na pinipilit sa iba, di ba? Hindi mo ba nakikita na ayaw silang tanggapin ng mag-asawa? Ang halagang pumasok sa account ay 50 milyong dolyar. Ang laki naman yan. Tiantian, siguradong may pinagdadaanan siyang problema. Bilisan mo ang pagmaneho, bilis. Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Magiging ayos lang ang anak natin. Bilis. Pakibilis. Bakit naka-red light na naman? Dahil sa ginawa ko sa iyo kanina, hindi ka pa rin ba nadadala? Anong ginagawa mo?
sa itong antigong porselana mula sa panahon ng Yuan. Tapos babasagin mo lang? Pero malinaw naman na una mo kaming sinaktan. Magkano ba ang porselanang iyan? Babayaran kita, kaya umalis ka na. Magbabayad? Sasabihin ko sa iyo, ang pirasong ito ay pagmamay-ari pa ng aming mga ninuno at ang halaga nito ay hindi bababa sa 2 milyong dolyar. Kung hindi mo ito aayusin ngayon, ang binabangga nyo ay hindi lang kaming mga Lee, pati na rin si Junsheng Group kayo sa pamilya Su. Humanda na kayong mawasak. Young Master Lee, ano po, maari po bang huminahon muna kayo? Pasensya na, si One Air po ang nagkamali. Ano man po iyan, ay maari nating pag-usapan, hindi ba? Hindi po ba Young Master Lee? Pa, siya naman po ang unang nanakit kay Lintian. Waner, ang pagbabayad ng pera ay madali lang, pero ang pamilya Lee ay may kapit na kay Junsheng Group ngayon. Kapag binangga mo siya, parang binangga mo na rin si Junsheng Group. Suwan, huwag mo nang isipin ang pambayad, bibigyan kita ng mas madaling paraan. Sumama ka na lang sa akin pauwi. Teka lang. Ginawa iyon ni Waner dahil sa akin? Wala siyang kasalanan? Ako ang may kasalanan. Young Master Lee, ako ang harapin mo? Huwag mo nang idamay ang pamilya Su. Ikaw? Sige ba? Ikaw na mahirap kung kaya mong magbayad ng 2 milyong dolyar at may gagawin pang 2 bagay para sa akin? Pakakawalan ko ang pamilya Su. Sige, Ha. Sige, sige. Para sa unang gagawin, tumayo ka lang dyan nang hindi gumagalaw hanggang sa masiyahan ako sa pagsaktan sa iyo. Ang pangalawang bagay, lumuhod ka at gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko. Huwag. Hindi maaari. kapag ba ginawa ko iyon, hindi mo na idadamay ang pamilya Su? Oo, Sige, Lintian, hindi mo pwedeng gawin iyan. Waner. Sinabi ko na sa iyo. Papatunayan ko sa lahat na kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Tara, gawin niyo na. huwag kang gagalaw. Ito ang gusto ko. Huwag lang kayong manood diyan. Tulungan niyo ako. Opo, sister-in-law. Tumabi ka. Halika rito. Huwag kayong pumunta. Pumasok na ang pera, 10 bilyong dolyar. Bilisang mo ang pagmamaneho. Bilis, Pumasok na ang pera, 20 bilyong dolyar. tian-tian, huwag sanang may mangyaring masama sa iyo. Pumasok na ang pera, 30 bilyong dolyar. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Hindi siya mapapahamak. Hindi pa tapos. May 2 bagay pa. Halika rito. Gapang, Huwag. Hindi maaari. Anong hinihintay mo? Gapang. Tigil. Pumasok na ang pera. Sino ang ang naglalakas naglalakas loob loob na saktan si Eldest Eldest Young Young Master Master Lin? Lin? Tigil. Sino may lakas ng loob na saktan ng Eldest Young Master Lin ko? Tian-tian, nahirapan ka ng sobra, kasalanan ito ni Mama. Pa, ma, ate. Bakit po kayo nandito? Sino ba sa tingin mo ang kaharap mo? Napakalakas ng loob mo. Napilitin ang anak ko na lumuhod dito. kayo ay pamilya lang ng mga delivery driver? At may lakas pa kayong sumigaw sa akin? Nakapustura pa kayo ng maayos? Bakit? Akala nyo ba ay dekalidad na branded iyan? Batang amo, halata namang peke ang mga damit na iyan. Ginagamit lang nila iyan para sa basura nilang anak na isang hamak na delivery driver. Kahit na peke iyan,
Siguradong nirentahan lang nila iyan. Totoo, mag-ingat ka, baka masira iyan. At sa oras na iyon, ay baka hindi na nyo maibalik iyan sa loob ng 7 araw. Kayo, Pa. Iyong girlfriend ko? Hindi niya sinasadyang mabasag ang kanyang antigong florera na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Ang sabi nila, kapag lumuhod daw ako, hindi ko na kailangang magbayad. may girlfriend na. Ang anak ko, Tito, tita, ate, Ang mabuti kong manugang. Ang ganda mo naman at nakakatuwang tingnan. Ano bang pinagsasabi mo? Sino ang manugang mo? Wala pa naman silang kasulatan. Tama. Pa? Ma? Ate? Ipinangako ko kina tito at tita na gagawin kong masaya si Suan at patutunayan ko iyan sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Ang bagay na ito ay kaya kong ayusin ng mag-isa at hindi ko kayo idadamay. Mabuti naman kung ganoon. Ganyan nga. Halika rito. Mabuting bata. Gumapang ka dito. Ang bayad para sa pagbalik ng mga damit ng pamilya mo, sagot ko ng lahat. anak, hindi ka pwedeng lumuhod. Pa? Sa kalagayan natin ngayon, ang 2 milyong dolyar, panghabang buhay nating hindi mababayaran iyon. Mababayaran natin. Hindi po natin kaya. Kaya natin itong bayaran. Talagang hindi po natin kaya. Ikaw talaga. Sige, tignan mo lang ako. Anong gagawin mo? Ano bang problema mo? Walang hiya ka. Tumigil ka na. Teka lang. Ano? Nangahas ka bang saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pamilya ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng Batang Amo, si Li Zihao. Sandali, wala kang hiya ka. Batang amo. Batang amo. Batang amo. Ang ngipin ko. Naglakas loob talaga kayo na saktan ang aming si Batang Amo? Alam nyo ba kung magkano ang isang ngipin ni Batang Amo? Kaya nyo ba itong bayaran? Magkano naman ang halaga ng isang ngipin mong parang aso? Magsabi ka ng presyo. Babayaran ko ang lahat. Pa? Alam ko pong gusto niyo akong tulungan, pero hindi ko kayang harapin ang kapalit nito. Lintian, nandito kami para sa'yo. Tungkol sa ibang mga bagay, huwag mo na iyong intindihin. Napakalaki ng loob mo ah. Ang isang ngipin ni Batang Amo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyong dolyar. Kaya nyo bang bayaran yan? Sige. Payag ako. Wait, hindi po. Batang Amo, niloloko ko lang siya. Paniguradong wala siyang 30 milyong dolyar. Sa bagay, Kung matapang ka talaga, bunutin mo. Ito, ang 30 milyong dolyar. Sa'yo na ang checking ito, pero ang ngipin mo ay sa akin na. Magsikilos kayo? hawakan niyo siya. Hindi, sandali lang. Ano ito? Ito ay, oo, siya. Siya ang pumayag, hindi ako. Batang Amo, Nagawa mong apihin ang kapatid ko? Ito ang bagay sa iyo. Kayo, hinayaan niyo pa talaga ang tauhan niyo? Natanggalin ang mga ngipin ko. Gagawin ko ang lahat para ang hotel niyo ay mawalan ng negosyo. Bakit ka tumatahol diyan? Naibigay na namin ang pera sa iyo at ito ay isang legal at patas na transaksyon. Huwag mo akong lokohin. Ang checking ito ay siguradong peke. Ito ay Kung ang pamilya niyo ay talagang mayaman, magtatrabaho ba siya bilang waiter? Magde-deliver ba siya ng pagkain? Pa? Alam kong gusto mo akong tulungan, pero sobra na ang pagpapanggap mo. ako. Saan naman kukuha ang pamilya natin ng 30 milyong dolyar? Ang ipon natin, hindi man lang aabot ng 3,000 dolyar. Huwag ka ng maraming daldal. Tinanggal mo ang isang ngipin ko?
Pati na rin yung asul at puting porselana mula sa dinastiyang Yuan na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Magbayad ka. 50 milyong dolyar? Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Anong sabi mo? Gusto mo bang tumakas sa utang mo? Ako, Sinong nagsabing tatakasan namin ang utang? Ang kumikinang na perlas na ito ay pambayad ko sa iyo. Huwag mo nang ibalik ang sukli. Kunin mo na. Ikaw, medyo galante ka pala. Ang emperador na kumikinang na perlas ay nag-iisa lang sa buong mundo. Dahil sa loob nito ay may nakabalot na emperador na ice species jadeite, kaya ito tinatawag na emperador na kumikinang na perlas. Mabuti at alam mo, marami ka palang alam. Ang kumikinang na perlas na ito ay tanging ito lamang sa buong mundo. Nagkakahalaga ito ng 80 milyong dolyar. Ang magiging sukli nito ay ituring nyo na lang na pabuya sa inyo. ate, Ang emperador na kumikinang na perlas, nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar? Oo. May sakit ka ba sa utak? Anong ibig mong sabihin? Nagkukunwari ka pa? Tignan ko lang kung hanggang saan mo kayang magkunwari. Ako, Ito talaga ay isang Emperor Green na jadeite. Batanga mo? Totoo. Totoo. Totoo nga ito. umalis ka sa harap ko. Walang hiya ka. Binasag mo ang aking night pearl. 80 milyong dolyar? 80 milyon minus 50 milyon. May utang ka pa sa akin na 20 milyong dolyar. Lintian, si ate, ba ay sobrang yaman? Ikaw, Kung iyan ay tunay na Imperial Night Pearl, imposibleng mangyari iyon. Grabe, ikaw talaga. sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang tunay na Imperial Night Pearl ay matagal na ibinigay ng tatay ko sa pinakamayamang tao sa Beijing na si Jun Sheng Group. Kaya naman, nakakuha kami sa Pamilya Li ng koneksyon sa Jun Sheng Group. Kapag kinalaban nyo kaming mga nasa Pamilya Li, kayong lahat ay tiyak na magbabayad. Magbayad na kayo agad. Iyon pala, siya ang anak ni Li Zicheng. pa. Hotel ito ng pamilya Suwan? Nagmamakaawa po ako sa inyong huwag nang gumawa ng gulo. Baka maapektuhan ang negosyo nila. Ma, ate, Ito ang susi ng Rolls-Royce na limited edition. Kunin mo. Kahit second hand ito, ay maaari pa ring maibenta ng mahigit 60 milyong dolyar. Rolls-Royce? Limited edition? 60 milyon? May dala ka lang na sirang lighter? Nagpapanggap ka ng mayaman dito? Pati bulsa mo punong-puno ng mga walang hiyang lighter. Sa totoo lang, Ikaw talaga. sa tingin ko, ayaw nyo lang talagang magbayad. Maglabas na kayo ng pera. Sinong mayabing na ayaw naming magbayad? Tama na iyan. ma, Ang perang ito, ako na ang magbabayad. Ang perang ito, babayaran ko. Anong ginagawa mo, anak? Ang gulong ito, pamilya nila ang may gawa. Bakit mo babayaran? Tama siya. Pa, wag mo na akong pilitin. Siya na talaga ang pinili ko. Dito sa card na ito, may 50 milyong dolyar. Pambayad sa inyo. Pagkatapos nito ay huwag mo na akong kukulitin. Ikaw, Mahal ko si Lintian. Sa kanya lang ako magpapakasal. Suwan. Sige. Lintian pala ha. Pati na rin kayong mga pamilya Su.
Humanda kayo sa akin. Young Master Lee, Ano yan? Pwe, tingnan nyo ang pamilya nyo at ang ginawa nyong kalokohan. Si Pamilya Lee ay may suporta ng Junsheng Group. Sino na ang pupunta sa hotel natin para kumain? Ayos lang po yan. Walang problema. Balae. Magbibigay lang ako ng utos. Ang Junsheng ay hinding-hindi pahihirapan ang hotel natin. Ay naku, mag-uutos ka? Sino ka ba sa tingin mo? Ang chairman ba ng Junsheng Group? Ako nga si... Pa, huwag na po kayong magsalita. Tito, tita, mabubuting tao ang buong pamilya. Kahit pa mababa lang ang katayuan natin, hindi nila tayo hahamakin. Kaya wag na po kayong gumawa ng gulo. Lintian, sabi mo, gagamitin mo ang sarili mong kakayahan para bigyan ng saya ang anak ko. Pero, ngayong ang pamilya mo ay gumawa ng malaking gulo, ang anak ko pa rin ang nag-aayos nito. Tila, bagsak ka na sa pagsubok na ito. Ma, Tito, tita, ipinapangako ko, magtatrabaho ako sa hotel, magsisikap ako para mabayaran ng 50 milyong dolyar. Bakit ka? Ang kinikita mo ay 3,000 dolyar lang sa isang buwan. Kailan mo pa po balak bayaran iyan? tama na. Tay, Nay, Ate, nandito na kayo sa lungsod. Wala pa ba kayong matitirhan? Kung gusto niyo po, manatili na rin kayo sa hotel para magtrabaho. Sa hotel po ni na Tito at Tita, may libreng pagkain at matitirhan? Sa ganoong paraan, hindi na magiging masyadong mabigat ang pasanin natin. At saka pwede pa natin kainin ang mga tirang pagkain ng mga bisita. Araw-araw kong kinakain ang mga tirang pagkain nila. Hindi pa ako nakatikim ng ganoon kasarap na pagkain. Kaya po, tayong 4 sa pamilya, magsisikap tayo, magtatrabaho tayo, siguradong mababayaran natin ang utang na iyan. Anak, mula ngayon, hindi na kita hahayaang maghirap pa. Ang 50 milyong dolyar na ito, babayaran na ni Papa para sa iyo. Tay, Anak, bakit ba kasi hindi ka naniniwala sa tatay mo? Sige na, aaminin ko na ang totoo. Hindi na ako magpapanggap. Sasabihin ko na sa iyo ng tapat. Sa totoo lang, si Papa ay... Ang tatay mo ang mismong Junsheng Group. Pa, siya si Junsheng Group. Tama na yan. Huwag ka nang magpanggap. Napakabait na bata ni Lintian, kung kaya't paano nagkaroon ng pamilyang katulad ninyo. Sige. Para sa kaligayahan ng anak ko, pumapayag na ako. sige po. Pumapayag kami. salamat po Patma. Salamat din po kina Tito at Tita. O sige, napagdesisyonan na, magligpit na kayo at magtrabaho na. Salamat po, Ma. Pero doon sa restaurant, hindi naman kulang ang mga tao doon. Bilis, alis na tayo. Magtatrabaho na ako. Ang lahat ng ito, paano ito reresolbahin? Tama po pa. Ano ang gagawin natin? Gagawa tayo ng listahan ng mga gastusin, ibigay ito kay Li Zicheng, at pagbabayarin ko siya ng 10 beses na halaga. Sige po. Tara na. Ang baywang ko. Kaunti pa lang ang ginagawa mo, hindi mo na kaya? Sa loob ng maraming taon, ang hirap na naranasan ko ay higit pa sa iyo. Pa, anong nangyari sa iyo? Ako na ang gagawa nito, magpahinga ka muna. Ma, ate, magpahinga rin muna kayong dalawa. Kaya ko na ito mag-isa. Hoy, anong ginagawa nyo?
Sino ang nagsabing ibigay niyo ang lahat ng trabaho kay Lintian? Sinasabi ko sa inyo, mayroon tayong mahalagang bisita sa tindahan ngayon. Kapag may nagtamad-tamaran at sinira ang mga plano ko, palalayasin ko kayo. Magtrabaho kayo ng maayos. Pa, naka-leave ang chef ng hotel ngayon. Kaya ikaw muna ang bahala. Huwag kang mag-alala. Pahihikayatin ko ang mga tagalungsod na ito. Natikman ang aking lutong probinsya bilang isang punong kusinero. Ayos na iyan. Upo kayo, upo po. Aba, Ang mga pagkain dito ay ang pinakasikat sa lungsod ng Jiang. Kaya dapat talaga nating matikman to ngayon. Sayang nga lang, hindi pa rin natin makontak si Laulin. Kung hindi sana, ay naisama natin siya rito para makatikim din siya. Hahaha. Naku po, ang tatlong mahilig kumain na yan ay mga direktor ng Junsheng Group. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Kung magpapatuloy ang negosyo natin, ay nakadepende lang sa sasabihin nila. Totoo yan. Hindi ko rin alam kung ang luto ng mga taong yon ay magugustuhan kaya nila. Kung kailan naman naka-leave ang main chef, kaya wala tayong choice kundi sila ang paglutuin. Sige po, itikim ko muna ito. Bakit parang pamilyar? Itong pangit na lasang ito? Ganyan ba talaga ito kawalang lasa? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasamang pagkain. Boss? Nasaan ang boss dito? Sandali lang po. Napakapangit ng lasa nito. At may kapal pa kayo ng mukhang isilbi ito? Anong sabi nyo? Pinakamagaling ang lungsod ng Jiang? Sa tingin ko, dapat nang isara ang restaurant na ito. Pasensya na po talaga. Huwag na po kayong magalit. Ang kinain niyo po ngayon ay libre na po. Libre lang? Ganun na lang ba iyon? Ano ang tingin mo sa aming pulubi? Ipalabas mo rito ang main chef nyo dahil gusto ko siyang tanungin kung bakit nagawa niya ang pagkain na ito. Nang ganito kapangit ang lasa. Sige po. Chef, pumunta ka sa room 302. Bilis-bilisan mo. Sige, papunta na ako. Tingnan nyo ang ginawa nyo. Napakapangit ng luto nyo at naglakas loob pa kayong maging head chef. Galit na ang mga customer ngayon at ipapasara na nila ang hotel natin. Dapat pala talaga ay hindi ko na kayo hinayaang manatili rito. Kasalanan mo itong lahat. Sinabihan kita na huwag kang makialam, pero nagpumilit ka pa rin. Sinisira mo ang kinabukasan ng anak ko. Tingnan mo kung paano kita parurusahan. Pumasok ka. Papa, Bilis. Mga sir, siya po ang aming head chef. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ang ganitong kapangit na putahe. Laulin. Magkakilala. Po ba kayo? Hindi po. Hindi po kami magkakilala. Paano naman mangyayaring makikilala ko ang mga bigating tao na yan? Palagay ko hindi mo rin siya kilala. Pasensya na po kayo. Tatanggalin ko na siya ngayon din sa trabaho. Sana po ay huminahon na kayo. Huwag niyo sanang ipapasara ang hotel namin. Hindi na kailangan. Huwag! Di ba't kakasabi niyo lang po na hindi masarap ang pagkain? Nagkamali lang kayo ng pagkakaintindi. Iyong dalawang iyon, mahilig silang magsabi ng kabaliktaran. Habang ang ulam na ito ay lalong nagiging masarap, ay lalo naman silang nagsasabi na hindi ito masarap. Tama. Talaga po bang ganoon iyon?
Pero, itong mga ulam, ni hindi nyo pa nga nagagalaw. Sinong may sabi? Kain tayo, kain tayo. Kain tayo. Ang sarap, napakasarap, old son. Bilis, kain na. Ngayon lang ako nakatikim sa buhay ko ng ganito kasarap na pagkain. Subukan mo ito. Sobrang sarap. Huwag niyo akong agawan. Napakasarap. Heto. Ito ang masarap. Ito ang kainin mo. Napakasarap, nakakaiyak sa sarap. Tama ka? Tingnan mo nga iyang sarili mo. Talaga bang napakasarap nito? Masarap, napakasarap. Kung ganoon, titikman ko. Huwag mong hawakan ang pagkain ko. Sige, kumain na kayo. Eto. Napakasarap talaga nito. Napakasarap. Ang sarap. Napakasarap, nakakayak sa sarap. Napakasarap talaga. Napakasarap talaga. Tungkol naman sa aming hotel, itutuloy pa ba ang pagsasara? Hindi na. Hindi na isasara. Magbibigay pa nga ako sa inyong hotel ng $100 milyong na puhunan. $100 milyong dolyar? Salamat po. Maraming salamat po. Kung ganoon, ilalabas ko na po muna siya. Tara na. Mahusay ang ipinakita ninyo ngayon. Dadagdagan ko ang sahod ninyo bawat buwan ng $500. 500? Kung pagsasamahin kaming apat, ibig sabihin ay eksaktong 2,000. Pa, ma, ate, magkakaroon na tayo ng mas magandang buhay. Ganoon ba talaga kasama ang lasa? Lawlin naman o Lawlin, napakamaayos naman ng lahat. Bakit kailangan mo pang magluto? Dapat gumamit ka na lang ng mga ready-to-eat na pagkain. Ang mga pagkain ganoon ay hindi pwede dahil walang nutrition at puro additives pa. Dapat ako talaga ang magluto, ako kaya ang pangunahing kusinero sa ating nayon. Sapat na iyan, Laulin. Bakit mo ba ito pinahihirapan ng gito? Para saan ba ito? Hindi ka naman kinukulang sa pera. Para ito sa anak ko, si Tian Chan. Si Tian Tian, nakikipagrelasyon siya sa anak na babae ng may-ari ng restaurant na ito. Kapag ang benta ay lumampas sa $50 milyong, maaari na silang magpakasal. May girlfriend na si Tian Chan? Itong si Tian Chan, pamangkin na natin siya. Ang tulong na ito, kailangan gawin natin. Tama po. Kung ganoon, huwag niyo namang sirain ang lahat. Laulin, kapag kami ang gumawa ng paraan, hindi ka ba nagtitiwala sa amin? Sige. Tara na. Tara, mauna na kami. Junsheng Group President Lin ay pumasok na bilang punong chef sa Jiangcheng Su Family Hotel. Kung gusto niyong pag-usapan ang proyekto, pumunta kayo sa Jiangcheng Su Family Hotel. Makinig kayo, nandito si President Lin ng palihim, kaya huwag niyo siyang ibubunyag. At saka, huwag niyong titikman ang luto ni President Lin. Huwag niyong titikman ang luto ni President Lin. Huwag niyong titikman ang luto ni President Lin. Pamilyang Su. Shawang, pumunta tayo sa Jiangcheng Su Family Hotel. Ang tatlong ito, hindi ba sila ang pinakamakapangyarihang pamilya ng lungsod ng Jiang? Ang mga Zhao, Shu, at Jiang, ang mga pinuno ng tatlong pamilya? Bakit sila nandito? Ako muna. Unahin niyo ako. Ako ang nauna. Kailan pa naging ganito kasikat ang pamilya natin? Hindi ko alam. Kailan pa ang ating pamilya naging ganito kasikat? Ikaw talaga. Sa tingin mo bakit? Mauna muna ako.
Sa inyong tatlo, pasok po kayo. Tuloy po kayo, pasok po. Dito po kayo mga sir. Dito naman sa lugar namin, pangunahing may maliliit na pribadong kwarto, kailangang ikonsidera ang iilang tao lang. Hindi po ba? Tingnan nyo, dito sa banda rito, ang ayos ng kwarto. Sila pong tatlo, parang ang titigas nilang tao. Anong matigas? Nitong mga nakaraang araw, nag-abang sila sa bahay natin ng ilang araw para lang makita ang tatay mo. Para makita si Papa? Wala yun, wala yun. Huwag mo nang isipin. Pasok po kayo, halika po. Dito, sa harap. Pulutin mo yung basura. Ginanglin. Ginanglin? Pasensya na. Hindi po namin sinasadya. Maling tao pala ang nakita namin. Nagkamali po kami na nakilala. Ayos lang po. Wala yun. Kung gayon, tuloy na po kayo sa loob. Sige po. Sige. O sige po. Napaus ba ang lalamunan mo? Ate, parang sila ay takot na takot kay Mama. Imposible yan. Mataas ang pinag-aralan ng mga tagalungsod. Hindi talaga sila basta-basta nagkakalat. Parang takot na takot sila kay Mama. Imposible. May disiplina ang mga tao sa lungsod. Hindi sila nagkakalat ng basura. Tuloy po kayo. Pasok po kayo sa loob. Lintian, ang mga magulang mo ba, kilala ba talaga nila ang mga iyon? Imposible po. Mula lang kami sa probinsya, ito ang unang beses namin dito sa lungsod. Sa bagay. Tuloy po. Nasaan ang head chef nyo? Pupunta na ako para tawagin siya. Wag na po. Kami na mismo ang lalapit. Sandali lang. Huwag. Ako na. Ako na dapat. Sabi lang ako na. Dito po. Ako na po. Matandang Sue. Hindi ka ba nagtataka? Dati sa Junsheng Group, ang tatlong direktor doon ay napakagalang sa kanya. Maging ang tatlong ito ay ganoon din. Ano ang ibig mong sabihin? Tama. Napakagaling talaga ng luto niya. Nakuha niya ang lahat ng tao. Ang hotel natin ay tiyak na magiging tanyag na. Ngayon din ay tatawagan ko ang kusinerong nakabakasyon at sasabihan siyang wag na siyang pumasok bukas. Huwag na siyang pumunta rito. Anong pinag-aagawan nyo? Anong ginagawa nyo? President Lin, tungkol po sa kontrata. Oo, tama yan. Kayo talaga, hindi ba't ilang daang milyong dolyar lang ang proyektong iyan? Kailangan nyo pa ba akong habulin hanggang dito? Akin na. Huwag mag-unahan. Isa-isa lang dapat. Sige po. President Lin. Ako naman. Ayos na. President Lin, masaya po kami nakatrabaho kayo. Bakit sila sa tatay ko ganito kagalang? Ibig bang sabihin, ay may mga bagay silang nililihim sa akin? Alam ko na. Niloloko nila ang tatay ko na kumuha ng utang. Mga hayop kayo? Talagang niloloko nyo ang tatay ko sa pautang. Parurusahan ko kayong lahat. Paparusahan ko kayo. Paparusahan ko kayo. Tiyantian, huwag po muna. Tapos na kayo sa akin. Sandali, Lintian. Ano bang ginagawa mo? Lintian, anong nangyayari rito? Waner, wag mo akong pigilan. Ang tatlong masasamang taong ito, niloko nila ang papa ko para kumuha ng utang.
Ngayong araw, titiyakin kong pagbabayarin ko sila. Ano? Utang? Hindi, mali ka, nagkakamali ka. Kailangan ba talaga ng papa mo na umutang? Kung may uutang man, kami yun sa kanya. Ano? Sino namang niloloko mo? Kayong tatlo? Kayong tatlo? Bawat isa sa inyo may hawak na dokumento? Pinapipirma nyo ang papa ko? Kung hindi iyan utang, ano iyan? Hindi po. Sandali lang. Misunderstanding po ito. Itong. Tay, alam ko pong gusto nyo akong tulungang bayaran ng 50 milyong dolyar na iyon. Pero hindi nyo naman kailangang lumapit sa mga pautang. Ang interes niyan ay lalong lumalaki. Habang buhay nating hindi mababayaran yan. Tiantian, hindi iyan ang iniisip mo. Mali ang pagkakaintindi mo. Paano naman gagawa ang iyong ama ng pangungutang sa labas? Ang totoo niyan, sila, pakiramdam nila ay sobrang sarap ng mga luto ko, kaya sila ay gustong mamuhunan sa atin. Investment? Opo, tama po yon. Sobrang sarap ng mga luto ni President Lin. Kaya nagdesisyon ako na sa inyong hotel ay mamuhunan ng 10 milyong dolyar. Tama. 10 milyong dolyar. Oo, para siyang henyo sa pagluluto, mamumuhunan din ako ng 10 milyong dolyar. Ako rin. Susunod din akong mamuhunan ng 10 milyong dolyar. Iyon pala ay isang maling akala lang. Lintian, bilisan mo at humingi ka ng paumanhin sa kanila. Bilisan mo. Ibaba mo yan. Huwag na po. Malit na bagay lang po ito. Malit na bagay lang. Huwag. Hindi na po kailangan. Huwag na po. Lahat ng ito ay isang maling akala lang. Siya, kaya ang susunod na tagapagmana, kapag humingi siya ng paumanhin sa amin, hindi namin iyon makakayanan. Pasensya na po sa inyong tatlo. Hindi namin kayo naramdaman ng maayos. Hindi ko akalain. Nabibigyan niyo pa kami ng puhunan na 30 milyong dolyar. Nakakahiya naman po sa inyo. Tama po yun. Laulin, dahil gusto naman ng mga bisita ang mga niluto mong pagkain, bilisan mo. At magluto ka pa ng 2 sa mga specialty mo. Sige po, pagdating sa pagluluto, bihasa ako riyan. At isa pa, huwag niyong kakainin ang luto ni President Lin. Huwag niyo nang subukang kainin ang luto ni President Lin. Huwag niyo talagang kakainin ang luto ni President Lin. Magaling ako rito. Huwag. President Lin. Hindi! President Lin, bigla akong naalala. May kailangan pala akong asikasuhin sa bahay. Kaya mauna na muna ako. Oo, may gagawin din ako sa bahay, mauna na rin ako sa inyo. Sa susunod na lang po. Ito namang ako? Pati rin ako. May gagawin ka rin ba sa bahay? Oo, tama. May asikasuhin din ako sa bahay. Mas masarap ang pagkain kapag pinaghahandaan. Sa susunod na lang tayo kumain. Oo nga, tama po yan. Asahan niyo po kami sa susunod. Sandali, huwag muna kayong umalis. Ingat po kayo sa pag-alis. Balik na lang po kayo rito para kumain sa ibang araw. Ayaw niyo ba talagang subukan ang luto ko? Mula sa araw na ito, ang sweldo ng bawat isa sa inyo ay daragdagan ng ganitong halaga. 300 dolyar? Mali, 3,000 dolyar. Ano? 3,000 dolyar? Ma, ang Uncle Lin na ito ay nagdala sa hotel natin ng mahigit 100 milyong dolyar na pamumuhunan, tapos 3,000 lang ang idadagdag mo. Sobrang kuripot naman yan. Anong alam mo? Dahil sa kanila, tuluyan nating nakalaban ang pamilya Lee. Kapag ipinasara ang hotel, ang magiging lugi ay hihigit pa sa 100 milyong dolyar. ayos lang, Juaner. Sa tingin ko ang 3,000 dolyar ay malaki na. Titingnan ko, may kulang pang. Kulang na lang ng 7 araw? Pagdating ng oras, sisiguraduhin kong papasa ako sa pagsusulit. Sasamahan kita. Magbibigay ako sa hotel nyo ng puhunan na 8 milyong dolyar. Gusto kong mag-invest ng 10 milyong dolyar. Mag-i-invest ako ng 20 milyong dolyar. 30 milyong dolyar ang sa akin. Gusto kong mag-invest ng 40 milyong dolyar. Mamumuhunan. President Lin, ako po ang pamilya Song nilungsod ng Jiang.
President Lin. Ito ay hotel ng aking balae. Nag-invest ka lang ng 10 milyong dolyar? Hindi ba parang medyo kaunti iyon? Sa pagkakaalam ko, ang kontrata mo kay Jun Sheng ay may tubo na hindi bababa sa 500 milyong dolyar. President Lin, kung magkano man ang sabihin mo, iyon ang ibabayad ko. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Ingat po sa pag-alis. Ganyan ba talaga? Kasarap magluto ang tatay ko? Boss Su, sariwa ang mga gulay ngayon. 50 kilo, gaya ng dati. Sige, kukunin ko. Sandali lang. Baliw ka ba? Ang mga taong pumupunta sa hotel natin kamakailan, puro lang sila puhunan pero hindi kumakain. Ang mga gulay na kinuha natin noong nakaraang linggo, nandyan pa rin at hindi pa nagagalaw. Kaya itong kusina natin, display na lang ngayon. Oo nga. Pero bakit kaya puro lang sila invest pero ayaw nilang kumain? Huwag muna kayong umalis. Sandali lang. Tikman nyo. Tikman nyo ang luto ko. Diyos ko. 5 bilyon? Halos wala akong ginasta. Purong kita na ito. Ma, tingnan mo. Ang lintian na ito, mula nang dumating siya sa atin, hindi na natigil ang swerteng dumarating sa atin. Kaya pagdating sa pagsubok, pumasa na ba siya? Ma, ano ang hinahanap mo? Ang mga dokumento natin. Kunin mo na ito at magpakasal na kayo. Ma, pumapayag ka na po? Siya na talaga ang suwerte ng pamilya natin. Ang kasalang ito, paano ko naman ito hihindian? Ma, ikaw na talaga ang pinakamabait. Pagkatapos ng maraming araw na pagsasama natin, kayo rin ay nakapasa sa aming pagsusuri. Kahit na nakabangga natin ang pamilya Lee, handa pa rin kayong kupkupin ang anak ko at handa pa na ipakasal ang anak ninyong babae sa kaniya. Sa totoo lang, ako ang chairman ng Junsheng Group na si Lin Aotian. Sa totoo lang, ako ang tagapangulo ng Junsheng Group, si Lin Aotian. Ang anak ko na si Lin Tian, siya ang tanging tagapagmana ng ating Junsheng Group. Ito. Pa? Kayo po. Ikaw po ba? Nasobrahan po ba kayo sa nainom nyo, Papa? Ma, bakit hindi nyo po binantayan si Papa? Tian, tama ang sinabi ng iyong ama. Ang ating pamilyang Lin family, ang pinakamayamang pamilya sa buong Great Xia, ang Junsheng Group ay pag-aari ng iyong ama. Laulin, hindi ko akalaing palabiro ka pala. Ikaw, pinakamayamang tao sa Great Xia? Kaya ba, hinayaan mong mag-deliver ng pagkain ng anak mo? At saka, dahil lang sa 2 milyong dolyar, pinaluhod mo siya sa harap ni Young Master Lee? Oo nga naman. Paanong mangyayari iyon? Napakalaking biro nito. Lin Tian, andito ka ba talaga para lang sumubok ng buhay mahirap? Hindi po Mula talaga kami sa probinsya. At talagang mahirap lang kami. Tay, ano po ba talaga ang nangyayari rito? Hindi ba kayo nagtataka na nitong mga nakaraang araw, ang mga taong pumupunta sa hotel natin ay kung bakit puro pamumuhunan lang at hindi kumakain? Ang totoo niyan, ang mga taong ito na hindi kumakain ay nandito para makiusap na makipagtulungan sa akin. Tignan mo ang ginawa mo. Napakapangit ng luto mo. Tapos,
Naglakas loob ka pang maging chief chef. Ngayon ay nagagalit na ang mga customer at gusto nang ipasara ang hotel natin. Ako, dapat pala talaga noong una pa lang ay hindi ko na kayo hinayaang manatili rito. Kasalanan mo itong lahat. Sinabi nang huwag ka nang makialam, pero pinilit mo pa rin? Naperwisyo mo tuloy ang kinabukasan at ang pag-aasawa ng anak ko. Humanda ka sa akin, paparusahan kita. Pumasok ka. Tay, Pinapatagal mo ang pinakahihintay na kasal ng anak ko? Lagot ka talaga sa akin. Pumasok ka na. pa, Bilis. Sa inyong tatlo, siya po ang aming pangunahing kusinero. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang pagkain ito ay napakapangit ng lasa. Paano mo nagawa ito? Laulin? Laulin? Magkakilala po. Ba kayo? Hindi po. Hindi po. Paano? Naman, ako, makikilala ng mga tinitingalang tao na gaya nyo? Akala ko rin ay hindi kayo magkakilala. Pasensya na po kayo? Sisibakin ko na siya sa trabaho ngayon din. Huwag na po kayong magalit. At sana ay huwag ninyong ipasara ang hotel namin. Huwag. Huwag! Huwag na huwag! Hindi ba't sabi niyo po kanina ay hindi masarap? Mali lang ang pagkakaunawa nyo. Itong dalawang ito ay mahilig magbiro ng kabaliktaran. Kapag ang pagkain ay mas masarap, mas lalo nilang sinasabing hindi ito masarap. Tama! Talaga po ba? Pero, ang mga pagkain ay hindi niyo pa po nagagalaw. Sinong nagsabi? Kakain na kami? Kakain na po kami. Masarap, napakasarap, old son, bilis kumain ka na. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarapin na bagay sa buong buhay ko. Tikman mo ito. Napakasarap. Huwag niyo akong agawan. Napakasarap talaga. Ito ang masarap, kainin mo ito. Napakasarap. Nakakaiyak sa sarap. Ang tindi. Nakakapagtaka lang po na pumunta rito ang mga taong iyon. Para hindi kumain, kundi para lang mag-invest. At nag-invest pa sila ng $5 bilyong. Medyo nakapagtataka talaga ito. Medyo kakatwa nga. Dapat kaya. Hindi ito maaari. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang pinakamayamang tao sa Great siya ay magsisilbi rito bilang waiter? President Lin, handa na po ang sasakyan. Nakahanda na ang ating sasakyan. Sabay tayong pumunta sa Junsheng Group para makita ito nang malinawan na ang lahat. Tara na. Sa aming mga balaye, pumapayag na po kami sa kasalan ni Waner at Lintian. Wala kaming pakialam kung anuman ang katayuan ng inyong pamilya. Sakaling si Pamilya Lee sa hinaharap ay subukang parusahan kayo, sisiguraduhin naming kakampi nyo kami. Kaya naman ang mga mapagpanggap na bagay na ito ay hindi na kailangan. Tama. Matapos ang ilang araw na pagsasama, kami ay tanggap na rin kayo. Pero ito, ang Junsheng Group, huwag tayong maghanap ng gulo. Mabuti pang umalis na muna tayo. Pa, ma? Ate, tama ang sinabi ni na Tito Tita. Mabuti pang umalis na lang tayo. Hindi ito ang lugar na dapat nating puntahan. Kung sakaling makalaban natin ang Junsheng Group, hindi natin ito kakayanin. Tara na, umalis na tayo. Dali, alis na tayo. Tian, patawad po. Palagi itong itinatago sa iyo ni na Papa at Mama dahil ito ay... Kayo talagang mga buntot. Sumugod pa kayo rito. Bakit ka nandito?
tungkol sa pagtutulungan ng pamilya Lee at ng Junsheng Group na talagang napakaayos, kaya bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Sa halip ay dapat kayong tanungin kung sino ba kayo at kung karapat-dapat ba kayong pumunta rito? Alam ko na. Marahil ay natatakot kayo na baka magsalita ako kay President Lin ng Junsheng Group ng masama laban sa inyong pamilya Su, kaya nagmamadali kayong nagpunta rito para humingi ng tawad sa akin at magmakaawang patawarin kayo? Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi iyan mangyayari. Hihingi ng tawad sa iyo? Bata, bukang naparami yata ang kinain mong bawang ngayong araw. Ang lakas ng loob mong magsalita. Ikaw. Parating na kayo, di ba? Sige, hihintayin kita rito sa lobby. Sapat na to. Lumayas na kayo rito. Ang papa ko at si Junsheng Group ay may mahalagang pag-uusapan mamaya, kaya huwag na kayong humarang sa daan. Alis! Paano kung ayaw naming umalis? Hoy, matanda. Binibigyan na kita ng respeto pero ayaw mo pang tanggapin? Opo, pa. Umalis na lang po tayo. Hindi natin sila kayang labanan. Anak, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Napakaganda ng samahan nyo, no? Sige. Huwag niyo akong sisihin kung magiging masama ako. Tapusin niyo sila. Opo. Tingnan ko lang kung sino ang mangangahas na galawin si anak. Lalaban kayong dalawang probinsyano? Pati na rin ako. Kaming lahat? Tingnan ko lang kung sino sa inyo ang mangangahas na galawin ang manugang ko. Apo sa tuhod? Kinasal na ba silang dalawa? Tama ka? Sina Waner at Lintian ay kasal na. Walang hiyang lalaki. Pagbabayarin kita. Hanggat narito ako, tignan ko lang kung sinong mangahas na lumapit kay Lintian. Si Lintian ang swerte ng pamilya namin. Kung gusto mo siyang parusahan, dadaan ka muna sa akin. At saka pati rin ako, dadaan ka muna sa tatay na ito. Sige, pinilit niyo ako eh. Tapusin niyo sila. Sugod. Lizzie Howe, ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang sa loob ng Junsheng Group gumawa ng gulo? May sakit ka ba sa utak? Akala mo ba talaga ay ikaw ang President Lin ng Junsheng Group? Sugurin siya. Subukan mo. Kapag naglakas loob kang manakit ngayon, sinisiguro ko sa iyo na mula ngayon, wala nang pamilya Lee dito sa Great Shop. Wala nang pamilya Lee? Baka kumain ka lang ng maraming bawang, kaya ganyan kalakas ang loob mo? Gawin nyo na. Ano man ang mangyari, ako ang mananagot. Hinto. Tigil. Anong ginagawa nyo? Pa, isang grupo sila ng mga tao na handang may manggulo dito, pati na ang hibang na ito. Naglakas loob silang magpanggap bilang Junsheng Group at Tito Lin. Naghahanap sila ng gulo. Ano? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila ngayon. Hinding-hindi ko hahayaan na magalit ang Junsheng Group sa atin. Anong hinihintay nyo? Kailangan pa bang ang general na ito mismo ang kumilos? Sugod? Opo, tigil. Ungas. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng pamilya Lee. Kapag hinayaan nyo sila, siguradong magagalit ang Junsheng Group sa atin. Wala na akong pakialam. Ginoong Lee, kahit na kayo sa pamilya Lee pa ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Jiang, kung balak niyong saktan ang manugang ko, hindi ito magiging ganoon kadali. Ano? Nagkaroon ng ugnayan ang pamilya Su at Lin family sa pamamagitan ng kasal? Kahit pa mawala lahat ng ari-arian naming mga sa pamilya Su, ngayong araw ay poprotektahan namin ang pamilya ng Lintian. Naghahanap ka ng gulo? Hindi. Pa, bakit mo ako sinisipa? Sila ang sipain nyo. President Lin, pagpasensyahan niyo po ang kakulangan ko sa pagdidisiplina. Patawarin niyo po ako. Balae, totoo ba na ikaw ang chairman ng Junsheng Group? Si Lin Aotian? Kung ikaw nga ang tunay na emperador na kumikinang na perlas, ay baka lumipad na ang mga baboy. Grabe. Ikaw. Sasabihin ko sa inyo ang totoo.
ang totoong emperador na kumikinang na perlas, ay matagal nang binigay ni Papa sa pinakamayaman sa Xiangjing, sa Junsheng Group. Kaya naman, nakadepende na kaming mga pamilya Li sa koneksyon namin sa Junsheng Group. Kapag kinalaban niyo ang pamilya Li, kayong lahat ay siguradong mawawala. Tunay ito at hindi peke. Pa, ano po ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't namumuhay tayong mahirap noon? Bakit bigla tayong naging pinakamayaman sa Great Xia? Tian-tian, ginagawa ito ng papa at mama para sa ikabubuti mo dahil baka hindi mo ito makayanan. Sa mga nakaraang taon, sinasanay ka naming maging matatag para lamang siguraduhin na kaya mong protektahan ang Junsheng Group. Tian-tian, ang hindi namin pagsasabi sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Kung para sa ikabubuti ko, napakaganda naman ito. Masyadong bigla ang kaligayahang ito. May pumasok sa account, $10. Aray, hindi ito panaginip. Nay, Waner. Anak, napakagaling ng panlasa mo. Sa susunod, ang hotel natin sa lungsod ng Jiang, hindi pala, sa buong Great Xia ay maaari na tayong maghari-harian. Nay, hindi ko rin naman alam noong simula. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Ikaw, payag ka bang pakasalan ako? Ano? Hindi, kasi kakakilala lang natin ha. Kahit humanap ka pa ng kung sino-sino para lang may mapangasawa, wag naman sa isang hamak na delivery driver. Tingnan mo ang hitsura niya. Anong tinitingin-tingin mo? May lakas ka ba ng loob na pakasalan siya? Tulungan mo ako. Baliw, hindi ba ako maganda? Napakawalang utang na loob mo naman. Ikaw, payag ka bang pakasalan ako? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Pakakasalan kita. Pakakasalan ko siya. Naku po. Ikaw, ito ay... May pagkalalaki naman pala siya. Pwedeng-pwedeng ka nang umalis ngayon. Sige. Humanda kayo. Hala, Young Master Li. Young Master Li. Huwag po kayong magalit, Young Master Li. Aba, anak, nawawala ka na sa wisyo. Si Pamilya Li ay may koneksyon sa pinakamayamang tao sa Great Xia. Kay Junsheng Group, siya nakasandal. Balang araw sa lungsod ng Jiang, magiging napakamakapangyarihan niya. Imbes na sa mayamang pamilya ka pumasok, sa isang delivery rider ka magpapakasal. Ito na nga bang sinasabi ko? Ang negosyo ng ating hotel ay mahina na nga noon pa, ngayong kinalaban mo pa si Young Master Li. Sino pa ang pupunta rito? Halika, sumama ka sa akin at humingi tayo ng tawad kay Pamilya Li. Ayaw ko pong pumunta. Tara na. Aba, tumigil kayo riyan. Anak, kapag nakuha na natin ang sertipiko, ako na ang magiging asawa mo. Kapag may nang api sa akin, kailangan mo akong protektahan. Ang bilis naman. Suwan. Nahuli ko rin kayong dalawa. Halika na. At humingi ng paumanhin kay Young Master Li. Huli na po kayo, Tay at Nay. Kasal na po kami ni Lintian. Ano? Lintian, hindi mo ba ako pananagutan? Ako. Siyempre, handa po ako. O, batiin mo na sila. Tay, Nay! President Lin, patawarin niyo po kami. Ang anak kong si Lintian ay ang susunod na pinuno ng Junsheng Group, kaya siya ang bahala kung papatawarin niya kayo o hindi.
Ang anak kong si Lin Tian, ang susunod na pinuno ng Junsheng Group sa hinaharap. Kaya kung patatawarin man kayo o hindi, siya na ang magpapasya. Tay, ako. Anak, tiwala sa iyo ang papa mo. Malaki ka na ngayon. Kaya mo iyan. Pero, Isa itong asul at puting porselana mula sa panahon ng Yuan. Pinasag mo lang ito? Malinaw naman na ikaw ang naunang nanakit ng tao. Ang porselanang ito, kahit magkano pa ito, babayaran ko sa'yo, kaya umalis na kayo. Magbabayad? Sasabihin ko sa iyo, ang pirasong ito ay pagmamay-ari ng pamilya namin bilang antigong pamana na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyong dolyar. Kapag hindi mo ako binigyan ng paliwanag ngayon, ang kinalaban mo ay hindi lang kaming mga Li, pati na rin ang Junsheng Group. Kayo namang pamilyang Su. Asahan ninyong mawawasak kayo. Young Master Lee, maari po bang kumalma muna kayo? Kanina lang po ay pagkakamali talaga ni 1R. Ano man ang problema, maaari po natin itong pag-usapan ng maayos, hindi ba? Anong sa tingin mo, Young Master Lee? Pa, siya naman po ang naunang nanakit kay Lin Tian. 1R, ano kasi? Maliit na bagay lang ang pagbabayad ng pera. Ngunit ang pamilyang Li ngayon ay malapit na sa Junsheng Group. Kapag ginalit mo siya, parang kinalaban mo na rin ang mismong Junsheng Group. Suwan, huwag mo nang isipin ang bayad. Tuturuan na lang kita ng ibang paraan. Sumama ka na lang ng maayos sa akin pauwi. May ituturo ako sa iyong tamang landas. Sumunod ka sa akin ng maayos pauwi. Sandali. Ginawa iyon ni 1R dahil sa akin kaya napalaban ako sa iyo? Wala siyang kasalanan? Nasa akin ang mali. Young Master Lee, kung may galit ka sa akin mo ibuhos, huwag mo nang idamay si Pamilya Su. Ikaw. Sige. Ikaw na mahirap ka kung mababayaran mo ako ng 2 milyong dolyar. At gagawin ng 2 bagay para sa akin, pakakawalan ko si Pamilya Su. Sige. Ha. Sige. Ang unang bagay, tumayo ka lang diyan at huwag gumalaw. Hayaan mong parusahan kita hanggang sa masiyahan ako. Ang ikalawang bagay, lumuhod ka at sa pagitan ng mga hita ko, ikay gumapang. 1R, anong dapat kong gawin? Susunod ako sa iyo. 1R, sabihin mo kung anong gagawin, susunod ako sa iyo. Bitawan mo ako. Huwag ka nang pumalag. Hindi ba tinanggap na ng mga magulang mo ang dote? Malapit na tayong magpakasal. Mangyayari rin naman ito. Bitawan mo ako. Hindi ako pumapayag. Pagkatapos ng araw na ito, mapipilitan kang pumayag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang babaeng iyan. Hindi pwede. Kapag nasaktan ng tao, kailangang magbayad. Alam ko na. Maghintay ka lang. Anong nangyayari? Uy, tingnan mo, binivideo na kita ngayon. Smartphone ito, nakarecord ang lahat. Ano? Kaninong hamak na tao ito? Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang, ang tagapagmana ng pamilya Li, si Li Zihao. Ang lakas ng loob mong seryuhin ang diskarte ko. Wala akong pakialam. Itong smartphone ko, nakarecord ka na rito. Huwag mo siyang saktan. Gusto mo ba, ngayon mismo, ay tapusin na kita? I-post ko ito sa internet. Saka na lang. Dahil nasa akin na ang panalo, hindi na siya makakatakas. Maghintay ka lang. Umalis ka na. Maayos ka lang ba? Ako. Kahit pa sa isang delivery boy, hinding-hindi ako magpapakasal kay Li Zihao. Tulungan mo ako. Ha? Sandali lang. Niligtas kita ng may mabuting loob. Ngayon ba ay pahihirapan mo ako? Baliw.
Hindi ba ako maganda? Bakit mo naman nasabing pahihirapan kita? Kapag labag sa kalooban ng lalaki, labag din iyon sa batas. Ipa 911 mo na lang. Lintian, kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakatagpo. Sapat na ang turuan sila ng kaunting leksyon, hindi na kailangang sagarin pa. Sige. Kayo. Waner, hindi ko kaya. Ayos lang. Kayo? Binigyan nyo kami ng malaking abala, bayaran nyo kami ng 10 bilyong dolyar. 10 bilyon? Invest sa ating pamilya Su. Maraming salamat po, Young Master Lin. Handa na ba kayo? Handa na. Sige, 3, 2, 1. Smile. Smile. Ayos. Lahat kayo, ngayong araw ay isang masayang pagdiriwang. Para sa inyong lahat, mga kaibigan, magluluto ako muli ng masasarap na pagkain. Bilis, takbo! Hintayin nyo kami. Hintayin nyo rin kami. Anong nangyayari? Bilis, takbo na! Huwag kayong tumakbo.